Dako na po tayo sa God is good. Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong umaga po na Friday. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang paru-paro. Isang lalaki ang may natagpo ang kukun ng paru-paro. Alam niyo po yung cocoon, no? Yung parang, paano ko ba siya i-describe? Yung pinagbabalutan ng paru-paro pag halimbawa hindi pa siya parang napipisa, ganon. Isang araw, nagkaroon po ng maliit na butas sa cocoon. Namangha po ang lalaki at naupo ito. At pinanood ng paru-paro na tila ba nahihirapang lumabas sa isang maliit na butas. Hanggang sa tumigil na ang paru-paro sa pagpipilit na makalabas sa kanyang cocoon. Sa pag-aakalang naipit o di kaya'y na-stuck na yung paru-paro sa loob ng cocoon nito, kaya hindi makalabas ay naisipan po ng lalaki na tulungan ang paru-paro. Kumuha ito ng gunting at ginupit ang natitirang bahagi ng cocoon na hindi pa nakabukas. Dahil dito mabilis na nakalabas ng kanyang cocoon ang paru-paro. Pero makikita ang namamaga nitong katawan at ang maliit at tuyot nitong mga pakpak. Hinintay ng lalaki na ibuka ng paru-paro ang kanyang mga pakpak upang makalipad. Ngunit hindi po ito nangyari. Alam niyo po kung ano ang nangyari? Nanatiling tuyot ang mga pakpak ng paru-paro, kaya gumagapang lamang ito at hindi nakakalipad. Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng kwentong ito? Na kahit na maganda naman po yung intensyon ng lalaki na tulungan po yung paru-paro na makalabas sa kanyang cocoon, ay hindi po nito naiintindihan na ang akala niya hirap na nararanasan ng paru-paro sa loob ng cocoon ay parte po pala ng proseso upang ma-develop ng maayos ang bahagi po ng katawan ng isang paru-paro. Sa buhay po natin, kaliwat kanan ang pagsubok na ating nararanasan. May mga pagkakataon pang nagtatanong tayo kung bakit natin kailangan maranasan ang mga challenges na ito. Pero hindi po natin naiintindihan na ang mga pagsubok na ito ay ibinibigay po sa atin ng Panginoon para palakasin tayo, patatagin tayo. Walang pagsubok na ibibigay po sa atin na hindi natin kayang lagpasan. Sabi nga po, 'di ba, God gives His hardest battles to His strongest soldiers. Ibig sabihin po hindi po ibibigay sa atin ng Panginoon ang mga pagsubok kung hindi po natin ito kayang pagtagumpayan. Kung walang mga pagsubok sa buhay, hindi din po tayo lalago. Hindi tayo mahahasa at lalong hindi tayo titibay. So lagi po natin pakatandaan na anuman ang ating kinakaharap sa buhay, ay parte po ito ng proseso o plano po ng Panginoon sa atin. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Biyernes.